Ka-Express, hindi pa man nagsisimula ang NBA season, isang napakalaking usapan ang patuloy na umiikot sa basketball world. Paano kung mapunta si Kai Sotto sa Washington Wizards? Well, sa unang tingin, isa lamang itong posibilidad. Pero kapag pinagsama ang pangalan ni Anthony Davis, Kai Sotto at top prospect AJ Demanstia sa iisang lineup, agad itong nagiging isa sa pinaka-pinag-usapang senaryo sa buong NBA. Kung mangyayari ito, hindi lamang ang Washington ang magugulat dahil napakabihira ng pagkakataong makita ang tatlong higanteng maaring magsama-sama sa isang kupunan. So isipin lamang, ang laki ng kanilang frontcourt, nariyan si Anthony Davis, isa sa pinakamahusay na two-way big man ng kanyang henerasyon, kaya niyang depensahan ang paint, mag-block ng shots, tumira mula sa mid-range at maglaro bilang power forward o center. Idagdag pa si Kai Sotto, ang 7'3" Pinoy center, na kilala sa kanyang haba, timing sa shot blocking, soft touch sa opensa, at kakayahang magpasa ng bola. Pagkatapos ay darating si AJ Demanstia, isa sa pinakamalaking young star sa basketball na may pambihirang kombinasyon ng haba, athleticism at all-around scoring ability. Ang tatlong ito ay maaring bumuo ng isang frontcourt na halos imposibleng tapatan sa laki at haba. At ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang nagsasabing kung mangyayari ang kombinasyong ito, maaring magdulot ito ng shockwave sa buong NBA, hindi lamang dahil sa talento ng bawat isa, kundi dahil sa kakaibang konsepto ng tatlong malalaking players na sabay-sabay na maaring maghari sa magkabilang dulo ng court. Well, sa panahon ngayon na karamihan sa mga kupunan ay mas nakatuon sa maliit at mabilis na lineups, ang pagkakaroon ng tatlong elite-size players ay magiging isang napakalaking pagbabago sa paraan ng pagbuo ng isang contender. Kapag binalikan ang kasaysayan ng NBA, maraming legendary Big Three ang naging matagumpay. Nariyan ang Miami Heat ni LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Nariyan din ang Boston Celtics ni Paul Pierce, Kevin Garnett at Ray Allen. Sumunod ang Golden State Warriors, kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson at Kevin Durant. Pero kahit gaano sila kahusay, hindi sila may tuturing na tunay na triple towers. Ang kanilang lakas ay nagmula sa kombinasyon ng iba't ibang posisyon, hindi sa tatlong higanteng kayang kontrolin ang loob ng court. Nagkaroon din ng masikat na twin towers sa kasaysayan ng liga. Sina Tim Duncan at David Robinson ng San Antonio Spurs ay naging simbolo ng dominasyon sa loob ng paint. Sina Ralph Sampson at Hakeem Olajuwon ng Houston Rockets ay tinaguri ang twin towers noong dekada 80. Maging sina Paul Gasol at Andrew Bynum ng Los Angeles Lakers ay naging mahalagang sandata sa kanilang championship run. Pero halos walang kupunang tunay na nakilala sa pagkakaroon ng tatlong elite towers na sabay-sabay na bumubuo sa pangunahing pundasyon ng lineup. Ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng ideyang Anthony Davis, Kai Sotto at AJ Demanstia. Hindi lamang ito tungkol sa taas, ito ay tungkol sa lawak ng kanilang kayang gawin sa loob ng court. Lahat sila ay may kakayahang magdepensa, mag-rebound, mag-score at magbigay ng mismatch laban sa halos kahit sinong katapat. Kung sakaling mabuo ang ganitong trio balang araw, hindi lamang ito maging isa sa pinakamalaking kwento ng off-season, ito ay maging simula ng isang bagong panahon kung saan muling magpapatunay ang laki, haba at versatility ay maaari pa ring maging susi sa paghahari sa modern NBA. Pero syempre, hindi sapat ang laki lamang upang magtagumpay sa NBA. Ang pinakamahalagang tanong ay kung paano magsama-sama ang tatlong higante sa loob ng isang sistema. At dito nagsimulang maging mas kapanapanabik ang usapan. Si Anthony Davis ang magiging haligi ng depensa sa loob ng mahigit isang dekada. Napatunayan na niyang kaya niyang bantayan ang halos lahat ng posisyon. Isa siya sa pinakamahusay na shot blockers ng kanyang henerasyon at kayang baguhin ang direksyon ng isang buong laro sa pamamagitan lamang ng kanyang depensa. Kapag nasa ilalim siya ng ring, nagdadalawang isip ang mga kalaban na umatake. At idagdag pa ngayon si Kai Sotto, sa taas na 7'3", mas lalo pang nagiging mahirap ang buhay na gustong pumasok sa paint. Hindi lamang dahil sa kanyang taas, kundi dahil sa kanyang timing sa pag-block ng tira at kakayahang protektahan ang rim nang hindi agad nagkakaroon ng foul.
Kapag sabay silang nasa loob, maaring mabuo ang isa sa pinakamahabang frontcourt sa buong NBA. At pagkatapos ay darating sa AJ Dybantsa, bagamat mas bata pa, kilala siya bilang isang elite prospect na may pambihirang athleticism at all-around offensive game. Kaya niyang umatake mula sa perimeter, tumakbo sa fast break at gumawa ng puntos sa iba't ibang paraan. Hindi siya traditional na big man, isa siyang modernong basketball weapon. Yan ang dahilan kung bakit napaka-interesting ng posibleng kombinasyon na ito. May veteran star power, may veteran superstar, may elite rim protector, at may future franchise player. Kapag pinagsama ang tatlong yon, maring mabuo ang isang lineup na may pambihirang balanse ng karanasan, haba, depensa at potensyal. Sa opensa, napakaraming possibility. Maring gamitin si Davis sa high post, si Kai bilang lob target at rim finisher, habang si Dybantsa ay magiging pangunahing creator sa wing. Kapag nagsimula ang pick and roll, mapipilitan ang depensa na mamili kung sino ang pipigilan. Kapag nagkamali sila ng isang hakbang, maaring mauwi agad yon sa dunk, alley-oop o open shot. Sa depensa naman, maaring maging bangungot ang kanilang haba. Isipin ang mga driving guards na kailangang lampasan si Dybantsa sa perimeter. Pagkatapos ay sasalubungin sila ni AD. At kung makalusot pa rin, nag-aantay si Kai sa ilalim ng basket. Hindi ito magiging madaling trabaho para sa kahit sinong scorer. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming fans ang na-excite sa ideyang ito. Hindi dahil garantisado itong mangyayari, kundi dahil napakasarap isipin kung paano babaguhin ng ganitong lineup ang estilo ng laro sa NBA. Well, sa panahon ngayon, karamihan sa mga kupunan ay bumabase sa bilis 3-point shooting. Pero paano kung may isang kupunang kayang dominahin ang paint gamit ang tatlong higante na parehong may modern skill set? Yun ang tanong na nagpapakilig sa maraming basketball fans. Kung sakaling mapunta nga si Kai sa Washington Wizards at mabuo ang frontcourt kasama sina Anthony Davis at AJ Dybantsa, siguradong magiging isa ito sa pinakamalaking kwento sa buong NBA. Kung sakaling mapunta nga si Kai Soto sa Washington Wizards, mabuo ang frontcourt kasama sina Anthony Davis at AJ Dybantsa, siguradong magiging isa ito sa pinakamalaking kwento sa buong NBA. Hindi pa ito garantiya ng kampyonato, pero walang duda na magiging sentro ng atensyon ng Wizards mula US hanggang Europe, mula Japan hanggang Pilipinas, at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming fans ang sabay-sabay na magbabantay kung kaya ba ang tinatawag na Triple Towers ang magiging susunod na pwersang maghahari sa pinakamalaking basketball league sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.